Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Ito ay controversial ngayon sa sa Olympics. Nadaanan ko to sa FB eh. Nadaanan ko to sa FB. Tinitingnan ko yung caption lang, parang sinasabi anti-Christ daw. Pero hindi ko pa siya ngayon tingnan natin ano ba yung nangyari doon I think may clue na ako ng konti kasi na parang nakasubscribe kasi ako kay Kaalaman. Parang na-topic din ito ni Kaalaman. So tingnan nga natin itong issue na to. Ito yung video na nahanap ko eh. Yung Christians worldwide denounce Last Supper blasphemy at Olympic opening ceremony. When you say blasphemy, ano ba yung blasphemy? I-google nga muna natin para lahat tayo naiintindihan natin. Kapag sinabi mong blasphemy meaning, in a religious sense, refers to great disrespect shown to God or to something holy or to something said or done that shows this kind of disrespect. So when you say blasphemy, not necessarily sa mga Christians lang, sa ibang religion din, kapag feeling ko pag nadi-disrespect mo yung kanilang pinaniniwalaan regarding sa Diyos nila or sa kung sino man yung kanilang sinasamba, no? Pwede mangyari din ito sa mga kababayan nating Muslim pag na-disrespect mo rin yung nila, no? Ang tawag doon ay blasphemy. So ano ba yung nangyari dito sa tingnan nga natin mga men. Olympics drag up. Ito. Oh, parang ito yung nakita ko sa thumbnail ni Kaalaman. No? Parang nila nire-replicate nila yung Last Supper. Ano sabi do sa caption? It would be nice if one Christian Olympian denounced the blasphemy that took place during the opening ceremonies. We can talk all night long on social media about how despicable this was, but we need athletes to stand for Jesus Christ right now. Don't be silent. Critics argue that the portrayal showed insensitivity towards a sacred Christian symbol. Oo nga naman, Conservative host Matt Walsh called the performance demonic. The Olympics opens by making a demonic mockery of the Christian faith. Hindi mo naman kasi masisisi yun no? Lalo na pagka, mamaya pag-usapan natin, tapusin muna natin itong video. So yun, ito yung issue, ito yung issue doon sa, may pahayag pa pala yung sa Olympics, anong sabi nila kaya? And clearly there was never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If
people have taken any offense, we are of course really, really sorry. Blocking of the videos from the organizer side, there've been some reports on blocking. It was a ceremony like no other, and those are games like no other. I think that our hosts, it's easy for me to say, and we should all be grateful and thankful, they have put together a vision for these games, which is unprecedented. It's an incredible vision for games. We're trying to showcase that in the best possible way. Justement, de choses peut-être qui n'ont pas été, que vous aviez prévues dans l'équipe, qui n'ont pas été La partie philosophique, c'est Ano je daw? voudrais savoir comment vous voyez. Ma volonté n'est pas d'être subversif, ni de me moquer, ni de choquer. Ma volonté est simplement de... Sana naintindihan natin. May caption ba to, mga men? de dire que Caption niya, ano din eh. nous sommes ce grand nous et que hier soir, c'était des idées républicaines, c'était des idées d'inclusion, c'était des idées de bienveillance, Auto-translate nga natin. générosité, Sige, sige. des idées de solidarité, bref, de ce que je crois nous Pakinggan natin in avons English. follement besoin. Idea all along, or did it come together quite? Bref, de ce que je crois, So, ito yung sinasabi, no, para maintindihan natin. ni de choquer. Ma volonté La partie philosophique, c'est It's an incredible vision for games. We're trying to showcase that in the best possible way. Anong kinalaman ng games doon? Doon sa pagbamak nung justement de choses peut-être qui n'ont pas été, que vous aviez prévues perhaps things that were not that you had anticipated. dans l'équipe, qui n'ont pas été The team that partie have not been philosophique, the je philosophical voudrais savoir comment vous part voyez. is ma volonté n'est pas d'être how you see my will is not to be subversif, ni de me moquer, ni de subversive, choquer. no. Ma volonté est simplement de My will is simply dire to que say that nous sommes ce grand nous. we are et que, this great. hier soir, c'était des idées républicaines, Yesterday. c'était des idées Sablay yung translation, di ko maintindihan. Pero c'était des idées de so basically, ang sinasabi nila, hindi naman nila intention yon. To be fair naman, karumal-dumal nga naman yun kapag ka-intention mo talaga na makasakit ka ng damdamin. Di ba? Pero nag-apologize sila at sinasabi nila hindi nila intention yun. Now, punta tayo do sa side ng yung hindi Christian kahit ng mga atheist or yung mga hindi naman big deal. Kasi may mga taong hindi naman big deal tong ganito eh. 'Di ba? For them, mga kababayan ko, yung ganito kasi, wala lang yan, yung parang pinoportray lang naman. Ano na nga naman ang masama diyan, na pinapakita lang naman eh. Pero sa iba kasi, may tinatrato kasi na sagrado yan, men eh. 'Di ba? Hindi mo naman maiaalis yun na sa inyo siguro okay lang yan. Pero do sa iba na parang yan eh. 'Di ba, Last Supper part yan ng pagiging dakila ni Jesus Christ. Parang kaya nga Last Supper yan yung huling hapunan niya bago siya ipako sa krus. It's like ganito halimbawa, yung lolo mo nagpa-picture bago siya sumabak sa gera. 'Di ba? Naging iconic yung photo ng lolo mo tapos namatay yung lolo mo sa gera. Tapos ngayon may gagaya nung picture na yung parang gagawing yung imamak. Ano ba ang Tagalog ng mak para maintindihan natin Lahat mak. Parang gagayahin mo na mockery meaning. Yung parang absurd misrepresentation or imitation of something. Yung parang ginawa mo lang para gawing katatawanan. Tama ba ako? Yun ba meaning ng mockery?
insulting or contemptuous action or speech or whatever ano. Parang nakalagay nga dito, imitation of something, yung parang absurd misrepresentation or imitation of something. Parang ini-imitate mo pero meron kang may layunin kang mang-insulto. Tama ba ako? Paki-correct na lang at mali yung yung pagkaano dito. Hindi kasi, 'di ba, parang katulad ng sinabi ko halimbawa yung lolo mo pupunta sa gera nagpa-picture siya, parang yung emotional yung moment na nagpapaalam siya sa magulang mo nung bata pa yung nanay at tatay mo or yung tatay mo. Then may gagaya nung eksena na yon na parang gagawing katatawanan lang. Insulting nga naman yun, lalo na pag kay Jesus Christ pag ginawa na ang dami-daming nag-glorify kay Jesus Christ, di ba? Tapos ang gumawa pa nito yung mga drag queen pa, yung membro na naman na LGBTQ. Ito yung sinasabi ko, malamang yung ginawa nito membro, yung nag-direct nito or nag-conceptualize nito, miyembro din ng LGBTQ. Kasi hindi lang naman ito yung hindi lang naman ito yung part na marami sila, parang ang pagkakaintindi ko dito, part ito kasi ng parang montage siya na dahil 'di ba sa France nangyari yung Olympics, 'di ba nandiyan, correct me if I'm wrong, nasan ba yung painting ng ng Last Supper? Painting. Meron pa nga silang sa Italy naman pala. Ay, ne. Italian yung painter. Pero nasan yung Last Supper? Italy, Milan. Anong kinalaman ng France doon? Kasi parang ang iniisip ko kasi, may napanood ako isang video, parang montage yan Parang montage siya ng mga art. Isa yung Last Supper sa ginaya nila. Yung alimbawa, meron pang pinapakita doon na art na yung hanapin natin yung reference nun na ano ko na Saan na ba yun? Kasi parang montage yun ng may mga arts Tapos naisama yung naisama yung itong ayun, ang daming ang daming nagalit. Ito lang talaga yung kontrobersiya, pero meron pa diyang isang meron pang isang portion dyan na may ginaya ding art. Meron ding ginayang art, Pero i-skip natin lahat yon. Doon lang tayo mag-focus sa Last Supper. 'Di ba? Maybe sa puso nung gumawa niyan sa puso nung gumawa niyan, wala lang. Kasi syempre siguro sila hindi naman siguro sila naniniwala sa religion or iba yung belief nila. Kung may religion man sila, iba yung belief nila sa Christian faith. 'Di ba? Ano ang lesson na na matututunan natin dito? Na sana maging sensitive ka, hindi porket na sa iyo ay wala lang. Sa iba, pwede nang i-accept 'yon. Pwede kang intindihin na hindi, sa kanya naman out of lang naman art, 'di ba?
Sa iyo wala lang, pero sa iba meron. 'Di ba? Unang-una, baka mamaya sa mga Muslim mo gawin 'yan, pugot ang ulo mo. 'Di ba? Naalala niyo yung yung cartoonist dati na yung gumawa ng caricature kay kay Prophet Muhammad. Talagang hinanting nila 'yon. Pupugutan nila ng ulo 'yon, yung gumawa nun. Ganun ka lupit ang faith ng mga Muslims. Yung mga Christian nga kahit papaano maano pa 'yan eh. Maluwag-luwag pa 'yan eh. 'Di ba? Bakit takot kayong galawin ang faith ng mga Muslim kasi alam nyo na talagang papatay talaga yung mga 'yon pagka inano nyo yung paniniwala nila sa pagdating sa religion. 'Di ba? Hindi sila makaporma pagka Muslim faith yung Kasi yung sa Christian kasi I don't know ignorante po kasi ako sa faith ng Muslim. Pero hindi ko sinasabing hindi compassionate ang mga Muslim. I know sa history katulad ni Salahuddin yung hari yung tama ba hari ba or sultan ng mga Muslim na nanakop sa Jerusalem nung araw. Compassionate na hari 'yon. Namatay nga na puro 'yun si Salahuddin sa kakatulong niya sa mga under niya Ang ginawa yung isa sa mga gusto kong ginawa ni Salahuddin yung si Baldwin yung king ng Jerusalem noon, nagkasakit. Biro mo magkaaway sila Nagpadala pa siya ng mga doctors para pagalingin yung king. Alam ko na compassionate ang mga Muslim. Pagdating lang talaga sa religion sila mababagsik talaga. Pero sa Christian faith kasi yung teaching ni Jesus Christ, I don't know, na may mention din naman yata sa Quran si Jesus Christ Correct me if I'm wrong si Jesus Christ kasi walang teaching na ganun na yung papatayin mo yung non-believers. 'Di ba? Kaya nga ang Muslim, correct me if I'm wrong kung nagsasalita ako ng mali. 'Di ba may jihad? Parang gera yun sa mga non-believers, parang ganun. Sa kasi sa Christian faith kasi, 'di ba? Kasi ng mga nagpapatay kay Jesus Christ, mga non-believers din yung hindi naniniwala sa kanya. Pero 'di ba, wala namang sinabi si Jesus Christ na ipaghiganti niyo ako or Kaya siguro nadala yung ngayon, sa time ngayon, nag-iingat ako na sabihin ko baka mamaya na naman controversial na naman Ngayon sa time ngayon, parang nakikita nyo maluwag ang Christian pagdating sa ganito, Pero ngayon nyo lang nakikita yung pangil na pagka naiinsulto na yung Christian belief yung Christian belief at pumapalag na rin, 'di ba? Talaga namang nakaka-hurt naman kasi talaga to. Tapos ang nakikita mo pang karakter dun sa gumawa ng ganyan mga mga miyembro pa na LGBTQ. 'Di ba? Pasalamat nga hindi pangil sa pangil yung yung ginawa na ganyan 'di ba? May born again ba may born again ba na subscribers ko na view? Gusto ko ang mahingi yung opinion nyo tungkol dito. 'Di ba? Alam ko born again Iglesia ni Cristo, ang dating daan, hindi naniniwala sa image na ganyan, 'di ba? So, para sa inyo ba offensive ba 'to? Mga kapatid kong born again? Offensive ba tong ginawa na 'to? Kasi wala kayong mga ganyan, 'di ba? Most of the time siguro yung mga pag may ganitong kontrobersiya tungkol sa image, most of the time mga Katoliko yung yung nagagalit
Kasi kasama sa doctrine nila yung image na yan. 'Di ba? Kaya lang syempre, masalimuot kasi yan pagdating sa religion. 'Di ba? Iba-iba kasi ang interpretasyon eh. Kaya lang kung iba yan sa interpretasyon ng sayo, ayoko na magsalita. Ang importante dito, ito yung bottom line dito sa issue na to. Ang bottom line kasi sa issue na to, may na-offend kayo na faith ng iba. Yun lang naman. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na na yung lumalampas na tayo sa freedom na ibinigay sa atin. 'Di ba? I'm so sure yung mga miyembro ng LGBTQ, 'di ba, sasabihin na naman yan, discrimination na naman sa kanila yan. Hindi eh. 'Di ba? Hindi naman yung pagiging bading nyo yung issue dito, men eh. Ang issue nyo dito, minak nyo yung alam nyo ba na yung ganyan, sa Christian belief, yung pagiging ganyan nyo, 'di ba, parang hindi na yan eh. Hindi na acceptable yan eh. 'Di ba? Kaya nga ginunaw ang Sodom at Gomorrah dahil sa yung ganyang acts eh. Sige, bash nyo na ako, 'di ba? Pero sa panahon ngayon, nabigyan na kayo ng ng equal rights eh. 'Di ba? Dapat I'm so sure hindi naman pagiging sige, pwede naman kayo mag-exist sa panahon ngayon. Pero wag nyo na lang yung maging sensitive na lang. Yun ang tamang yun ang tamang word. Kasi kami, obligado kami eh. Obligado kaming maging sensitive tungkol sa inyo eh. Kayo din sana. Mga kapatid ko sa LGBTQ. 'Di ba? Kayo din sana maging sensitive. Ako, for me, ito. Tapatan tayo ngayon, magiging totoo ako. Ako, sa akin, wala naman akong pakialam dyan kung imak nila yan eh. Pero, ang pinaglalaban ko dito, may mga nasaktan kasi. Para sa kanila itong sinasabi ko. Hindi para sa faith ko. Kasi ako, tapatan tayo, hindi rin naman ako naniniwala sa mga image na ganyan. Kaya kung imak nila yan, wala naman sa akin yan. Kaya lang, may mga kapatid tayong Katoliko na na-offend dyan. Pati ngayon kay Pura Luca Vega, naalala nyo yun, men? Yung issue na yun, sa akin, wala din naman yun eh. Pero dahil may paniniwala kasing na-offend, ito yung mga paniniwala na dapat mo talagang irespeto. 'Di ba? Kasi we're talking about a religion na dito eh. Kahit din naman sa doctrine ng Muslim, hindi naman ako hindi naman ako familiar doon. So kung ano man ang malalabag sa paniniwala ng Muslim, wala din naman akong pake. Pero if ever na nagsabi sila ng hinanaing sa akin na naka-offend ako, magsusorry ako. 'Di ba? Dahil na-offend ko sila eh. Kahit ba naman na hindi ako part ng faith nila eh. 'Di ba? Ang tawag doon kasi pagiging sensitive doon sa sa religious belief. Actually nasa batas yata natin 'yan Parang yan yata yung kinaso kay Pura Luca Vega. Tama ba? Yung nag-drag queen siya tapos kumanta siya ng Ama Namin na alam mo niya na. Tapos may mga nung naitopic ko si Pura Luca Vega, pambihira. Hindi lang pala yun yung unang ginawa niya. Ang dami niyang mockery na ginawa kay Jesus Christ pala nun. Nung time na yun, napanood ko yung video. So kayo mga kababayan ko, ano ba ang nyo dito? Ano ba ang hintayin ko yung mga sagot ng mga born again ha. Yung mga naiinsulto ba kayo dito? Kasi 'di ba, I'm so sure sinasabi nyo dito
hindi naman confirm na ganito yung itsura ni Jesus Christ, tama ba? 'Di ba? Pero kayo under kayo ng ano eh. Actually, minsan na ako. Naguguluhan ako. 'Di ba? Pag tinanong mo yung isang Katoliko ka ba? Hindi, Christian ako. Eh, 'di ba Catholic Christian din? 'Di ba? Kristiyano din. Ibig sabihin naniniwala kay Jesus Christ. What do you mean na Christian kayo? Eh, ang Katoliko, Christian din naman eh. Born again siguro pwede. Whatever, Paliwanagan nyo rin ako kasi hindi ko naiintindihan yun eh. Pag tinanong, Katoliko ka ba? Or Iglesia ni Cristo ka? Hindi, Christian ako. Eh, para sa mga tayong Kristiyano. Na, when you say Christian, di ba pag Normanyan ka, Normanyan. Noranyan. Fan ka ni Nora Honor. Pag Bilmanyan ka. Pero pag Christian ka, 'di ba? Follower ka ni Jesus Christ. Sa Katoliko din naman, 'di ba? Si Jesus Christ din naman ang teaching din naman ni Jesus Christ yung May ibang controversial na na debatable part, pero sa kabuuan, si Jesus Christ pa rin naman ang kaya hindi ko naiintindihan ba't sinasabing pag tinatanong ka, anong religion mo? Iglesia ka ba? Hindi, Christian ako. Eh, din naman yun, di ba? Anyway, tinatanong ko kayo bang mga hindi naniniwala sa larawang inanyuan? Na-offend din ba kayo dito? Sa mockery ng Last Supper? If not, 'di ba? I'm so sure may nakikisimpatya din kayo sa mga Katoliko. Kasi ayaw nyo rin kasi gawin sa nyo yun eh. Sa paniniwala nyo yun eh. However, merong mga katulad ng sinabi ko kanina, mga debatable na part sa mga teaching ng Katoliko sa ibang Pero nairaraos naman yan sa organisadong debate or usapan. Hindi yung insultuhan, 'di ba? Sa akin talaga to eh. Hindi nag-isip yung hindi nag-isip yung parang feeling nila lahat sila nagagawa nyo ito yung pinagtataka ko eh. Yung pag-iingat tungkol sa nagagawa nyo sa Muslim faith yang mag-ingat. Bakit sa mga Christians hindi nyo magawa? Takot kayo sa mga Muslim eh, no? Talagang yayariin kayo ng mga Muslim pagka sila yung inoffend nyo, no? Yan, si Pura Luca Vega din. 'Di ba? Ang tapang kasi alam kasi ni Pura Luca Vega na na nagpapatawad ang pagdating sa ganyan. Kung si Jesus Christ nga ginulpi, hindi pumalag eh. 'Di ba? Pero subukan nyo sa mga kapatid nating Muslim yan. Ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. 'Di ba? Di pa ako inaabot ng 30 minutes. Ano tong reaction ni Sky News host? So upsetting is not the right word. I'm not a Christian myself, but watching the lampooning of Christianity, which should be allowed to be done, I have no qualms. Oo. Tama siya. Hindi naman siya Christian eh. Pero na-upset siya doon sa nangyari. Kasi it's not about may faith kasi na insulto. 'Di ba? Regardless kung part ka ng faith na yun, I'm so sure pagka may kapatid tayo Muslim na nabastos dun sa faith nila, ipagtatanggol nyo rin. 'Di ba? Pagka hindi makatwiran yung pambabastos sa mga kapatid nating Muslim,
yan kasi ang unique sa ating mga humans eh. Yung maging sensitive kung mau-offend ba yung ibang parte ng komunidad natin o hindi. With that, but if you're going to do it, at least be equal opportunity about your lampooning of religion. But as Kel points out, they wouldn't do that with Islam, which kind of makes it a moot point about, I'm taking on religion here. No, you're not. You're just going for an easy target. Yes! Tama! Tama yung sinabi ko, di ba? Tama tong host. Di ba? Sabi niyang ganon, if ikakatwiran nila na yung parang ganun nga, dapat equal. Pati Muslim din, ganyanin nyo rin. Pero hindi nila kaya eh. Alam kasi nila pumapalaga Muslim pag gaganyan eh. Diba? Pwede maging yan. Sa totoo lang, yung mga Muslim countries, baka pwedeng maging cause ng ng gera yan. Diba? Tama, easy target nga mga Christians kasi nga pagdating kasi sa ganyan madali silang kasi pagdating sa religion kasi ang dami kasing sekta ng ng pagiging Christian. 'Di ba? Ang mga Muslim ba may mga sekta din? Sino mga may alam tungkol sa Muslim diyan? May mga sekta din. 'Di ba katulad sa atin Christian tayo, may Katoliko, may Iglesia ni Cristo. Pero basically, teaching ni Jesus Christ naman ang basehan nila, 'di ba? Ganyan din kaya sa sa Muslim may mga sekta din or iisa lang. I completely agree with you, and I think that no religion or ideology should be above mockery or satire. Correct. It's the inconsistency with which that seems to be applied, because have some courage. Try it with Islam. What would happen? You have a fatwa slapped on your head faster than Ariana Titmus can swim the 400-meter freestyle. It won't happen. Oo, may fatwa na tinatawag, di ba? Ano yung fatwa nga? Familiar sa akin yun eh. Fatwa. Parang a formal ruling or interpretation on a point of Islamic law given by a qualified legal scholar. Religious ruling. But is this the right place for the mockery and satire of religion to happen when you have so many athletes coming from around the world? It's supposed to be a celebration of all these different nations, all these people with differences coming together. Why offend such a huge population of the Olympic Village, the athletes themselves and the people at home watching? For what purpose? Because they're French. Because they're French people are obnoxious, they're superior, they're snobby, and but one thing they're not, but good food and wine. One thing they are not. Tapang nitong isa, no? French people have a terrible sense of humour. They are useless. You want to joke, you got to go north. You got to go north. Well, they offended Jesus, so I'm going to offend them. But they offended Jesus, so I'm going to offend them. It's just, but the interesting thing about this, it's just not it's the sort of thing that a bunch of guys at the end of a season footy trip would think would be hilarious after 30 cans of VB. But the French think it's culture because they are just, they are honestly terrible people. Just look at their track record. Napoleon, Emperor Maximilian, they didn't make it. Indochina, like the French started the Vietnam War. How do you do that? Like everyone blames the Americans. It was the bloody French. They are the biggest bunch of... Tama na yan, masyado ng yan. Yun nga tama, di ba yun din observations ko eh. Kung ang ikakatwiran nitong mga to ay parang lang yun eh, nag-exercise lang kami ng freedom of expression namin. Dapat equal, hindi lang Christian belief. Di ba? Kasi takot kayo pag Muslim ang ginanon nyo. Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang. Nag-uusap lang naman tayo dito, Pwede naman kayo sumagot-sagot dyan sa baba.
Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.